impeached South Korean President Yoon Suk Yeol. Mayroong panawagan sa kanyang mga taga-suporta. At Ukrainian President Zelensky ipinangakong wawakasan ang nangyaring gulo sa bansa ngayong 2025. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Nanindigan si South Korean impeached President Yoon Suk Yeol na lalaban siya hanggang sa dulo kasunod ng napipintong pag-aresto sa kanya. Nanawagan ng pinatalsik na lider sa kanyang mga taga-suporta at iginiit na nasa panganib ngayon ng internal at external forces ang Republic of Korea. Patuloy ang pagdating ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang tahanan. Matatandaang naharap sa kasong insurrection si Yeol dahil sa pagdedeklara noon ng martial law. Nangako si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gagamitin nila ang 2025 para wakasan ang nangyayaring kaguluhan sa bansa. Batay sa talumpati ni Zelensky, hindi naging madali ang taong 2024 sa kanila bunsod ng mga pag-atake ng Russia. Batid din ng lider ang suporta mula sa Estados Unidos, aniya mapapahinto nito ang agresyon ni Russia. President nanindin na gagawin nila ang lahat para makamtan ang kapayapaan sa bansa. Ilang mga residente naman ng Milan sa Italy ang nangangambang mapatawan ng parusa sa paninigarilyo sa lansangan ng bansa. Ito'y matapos magpatupad ng bagong prohibisyon ng lungsod na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga kalye at matataong lugar. Batay sa panukala, maaaring magbayad ng 40 hanggang 240 euros o katumbas ng $41 o $249 ang sinumang mahuhuling lalabag dito. Hati naman ang opinyon ng ilang residente. Masyado raw kasing mataas ang parusa habang ang ilan naman pabor dito. Layo ng panukala na mas paigtingin ang kalidad ng hangin, gayon din ang pagprotekta sa kalusugan ng kanilang mga residente. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.